Ibinulgar nga po mismo ng head coach ng Dallas Mavericks na si Jason Kidd sa kanilang ginawang post-practice interview na bagamat hindi nakapaglaro sina Kyrie Irving at Klay Thompson sa kanilang first game, inaasahan na maglalaro na nga ito sa susunod na tatlong laban kontra sa Utah Jazz, Los Angeles Clippers at Milwaukee Bucks. Good to go na rin naman nga po ang dalawang ito matapos ang kanilang ensayo sa loob ng pasilidad, kaya mapapanindigan na nga po ngayon ni Klay Thompson ang kanyang pinagsasasabi na papatunayan nga po niya sa mga analyst at sa kanyang mga haters na hindi pa siya laos o hindi pa tapos ang kanyang prime years. Masyado lamang nga po niyang napabayaan ang kanyang sarili na madiktahan ng mga fans sa nakalipas na 2 taon, kaya nalimutan nga po niyang ipakita ang tunay na laro. Kaya ngayon nga pong nasa maayos na siyang kalagayan at maayos na rin naman ang trato sa kanya ng kanyang sariling team, makikita nga daw muli ninyo kung papaano maglaro ang isang prime Klay Thompson. Samantala, sa loob lamang nga po ng 2 laban, nakagawa nga po ang Los Angeles Lakers ng record sa pagiging kauna-unahang father and son duo. Naipakita nga po ng kanilang team ang malaking pagbabago sa kanilang game plan dahil kumpara last year, meron na nga silang sinusunod na play sa opensa at depensa. Ngunit kahit gaano kalaki ang achievement ng kanilang nakuha, patuloy para naman nga silang binabatikos ng ESPN. Sinabi nga po ni Brian Windhorst na pang play-in tournament lamang ang kanilang lineup. Subalit kung ang general managers nga ang tatanungin, aminado nga ito na ang Lakers talaga ang pinaka-unpredictable team dahil sa front court pa lang nito. Sa katunayan, hindi nga po nila alam kung gaano kaganda ang ipapakitang performance ni Anthony Davis kapag tuluyan na itong ibinalik sa dating posisyon. Basta't as of today, ang alam lamang nga po nila, meron na si Davis na makakatulong sa ilalim ng basket sa paggamit ni JJ Redick ng bagong Twin Tower na ang 7-foot center na si Jackson Hayes, na isa rin naman sa mga dapat nilang paghandaan sa tuwing makakaharap nila ito sa isang laro. Sa kabilang banda naman, natalo nga agad ang Miami Heat sa kanilang preseason first game laban sa Charlotte Hornets. Bakit bumagsak na nga ito sa kanilang 0-1 na record? Subalit dahil isa lamang nga itong exhibition game, hindi rin naman sila dito nang hinayang. Bagkus ikinatuwa pa nga po ito ng buong team ang pag-stand out, kagaya ni Bam Adebayo na nagtala ng 13 points at si Jimmy Butler na merong 11 points. Pero ang mas pinag-usapan nga po dito ay ang naging performance ng kanilang rookie center na si Kelly Ware na gumawa ng 13 points, 5 rebounds, 4 blocks, 2 steals, 1 assist sa kanyang 16 minutes. Nagmumukha ng hindi isang regular rookie si Kelly Ware dahil sa napaka-efficient ng opensa nito at depensa. Kaya ang maging superstar teammate na to na si Jimmy Butler na pa-celebrate na rin naman sa performance niya kontra sa Charlotte Hornets. So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.